What's up guys? My name is Arsen. Today meron tayong i-unbox na phone from Tecno. This is Tecno Pova 7. This is the 4G variant kasi alam ko may 5G variant ito. So ito yung 4G. And nabili po namin siya guys sa halagang 7,334. I know pwede nyo pa po siya makuha ng medyo mas mababa pa. Pero ito po yung 8 plus 2x6 variant Pero pwede nyo pa po siya makuha na mas mababa if nasa double digit sale, ganon. Pero we got this for 7,334. So ano nga pa yung specs nito mga kaibigan? Base dito sa kanyang harap na box, meron siyang MediaTek Helio G100 Ultimate. Meron din siyang 7,000 mAh of battery. Malaking battery, so expect natin na medyo matagal yung battery life ito. Meron din siyang 120Hz Full HD Plus vivid display. So siguro 1080 yung sinasabi nito na Full HD, pero yan, tignan pa natin ibang specs. Ayan, sinabi ko kanina hanggang 4G lang siya. 6.78 inch ang kanyang display. May 108 megapixels na back camera, main camera, and may 8 megapixels na front camera. So based dito sa spec sheet mga kaibigan, AMOLED na po yung display. So tignan natin kung magandang quality AMOLED yung gamit, and pre-installed siya with Android 15, iOS 15. So mas updated naman siya kahit paano. Sa ngayon is Android 16 yung latest, pero okay na rin yung Android 15 dahil kaka-launch pa lang naman ng Android 16. Ayan, and 45 watts na fast charger. Meron ding dual stereo speakers na Dolby Atmos supported, IP64 dust, and water resistance. So, yan, basta natin ito mga kaibigan. This is Rain Calmentara and this is Pinoy Tech Monkey. So ito na nga guys, yung Tecno Pova 7 na box. Ito yung likod, makita nyo yung design ng back. Sa gilid, high-res audio, Dolby Atmos. Sa taas, Tecno. Yan sa gilid, yung spec sheet. And sa ilalim yung details ng phone. Pero di ko napapakita yon dahil nandito tayo para sa unboxing itong phone. Tanggalin natin itong plastic wrap. And hindi ito yung pinaka main box. Slider lang siya. There you go. And ito yung main box. And yan, G100 7,000, same lang naman dun sa harap kanina. Mas malaki lang yung tsura. 5 years of verification, lasting fluency. Open na natin yung box. And first na makita nyo is yung phone itself. Medyo maluwag yung yung space na alog siya. Pero okay lang yan dahil meron namang protective sleeve, mamaya na yan. Sa loob, license by Qualcomm, pero nakalagay sa box is MediaTek Tecno 12 plus 1 months warranty card to. Meron ding instruction, ito yung warranty card. So yung 12 plus 1 na to. Inside more, may libre siyang jelly case, and wow, ganda ng case para siyang yung nabibili mo sa halagang 100-200 sa malls. Frosted yung gilid, tapos clear yung back, which is mas ma-highlight niya yung itsura ng phone. Inside pa, meron tayong USB-A to USB-C cable, hindi ko natatanggalin, and 45 watts na charger. Mabilis na yan for a budget phone And meron din siyang kasamang magandang panundot. Anyway, nandito na nga tayo sa phone. Pova 7. Same lang yung sinabi natin kanina. And nasa right natin. And anyway, ito yung front ng box, ng phone ng box. And yun, kung mapapansin nyo sa reflection ng light, meron siyang pre-installed na screen protector. Plastic lang siya, pero it's okay to protect pa rin for short period of time kung gusto nyo palitan ng tempered glass. Sa likod, ang ganda. In fairness, ang ganda ng design niya for its price. Ayan. Daw may accent, may parang machinery kumbaga. May 7, tapos may Pova na dito, tapos ito nakalagay, design by Tecno, tapos ito 108 ata, tapos may NFC din may NFC, tapos ito ay 7,000 mAh ganun. Lagyan natin yung case, angas ng case ganda. Yan. Anyway, tanggalin muna natin. Sa harap meron tayong 6.78 inch
na Full HD Plus 120Hz display. Sa taas, 8 megapixel camera. And yung earpiece is part siya ng speaker. So, stereo speaker siya. On the top, mga kaibigan, meron tayong grill for speaker. IR blaster. Microphone ata isa, tapos isa IR blaster. Okay, on the left side, meron tayong SIM tray. So, yun yung SIM tray niya. Can support 2 SIMs and a micro SD. Hindi Aura, and. So, pwedeng sabay na 2 SIMs and isang micro SD card. Which is a nice thing, lalo na sa mga gustong i-expand yung storage ng phone nila. On the bottom, we have the 3.5mm headphone jack. That's nice. Microphone. Also, microphone nga itong isa. Meron tayong Type-C port and speaker. On the right side, meron tayong power button / fingerprint scanner and volume button. Sa likod, 108 megapixel camera, macro, and flash. And yung design, mga kaibigan. Look at that. Ganda. So, dahil naikot na natin, lagyan na natin yung case. Hindi naman sa akin itong phone na to. Hiniram ko lang. Let's turn it on! There you go. In fairness, ang ganda din ng intro. Yung boot up ng phone na to. Pero di mo naman lagi makikita yan eh. Yun lang. There you go. Hello, hola. Parang sa iPhone. Click natin to. In fairness, sa loading parang smooth naman yung screen and 120Hz nga naman. HiOS. HiOS. Dala na sa home screen na tayo, mga kaibigan. And interface, mga kaibigan. Okay naman. Parang mas okay i-ba yung hinting. Next. Icon style. HiOS. Oh, may PUBG din na fairness. Pero HiOS tayo. Default lang tayo. Ang weird pala nung parang medyo puro orange. Ayan. So, ito na po, mga kaibigan, yung phone. And fairness, smooth naman. Ayan, may search. Wait lang. Mamaya ka na. Ayan. Smooth siya, in fairness. So, ito yung mga pre-installed apps, pero not sure kung may install pa tong Para lang siyang yung sa Infinix halos. Kasi meron siyang Carl Care, may AHA Games, tapos may AI Gallery. Para lang siya sa Infinix. Siguro same company lang. And ayan. Makikita nyo. Smooth naman siya. Hindi nyo pala makikita sa 60, nasa 30 frames per second lang pa ito. Anyway. May lags ng konti. Swiping pa lang to pero ito. Testing natin yung camera, mga kaibigan. Ano ba pwede nating i-picture? Siguro, ito na lang fan ko. Saka itong green. Yan, okay. So, meron tayong AI cam na nakalagay dito. Click lang natin. Default lang. Yan. So, ito yung back cam. Yan, medyo malag lang siya ng onte. Got it. Parang hindi siya ganun ka pulido. Anyway, ito high pixel. Kasi natin low high pixel. Okay na yan. Okay, bumawi naman siya kahit paano, pero medyo blurry pa rin yung ibang part. Yan, i-upload. Papakita ko naman sa screen. Pero, wait lang. Nag-process pa lang ata. Pero okay pa rin naman, kahit pa paano. Medyo smooth, parang medyo sharp na smooth siya, ewan ko. So, front cam. Testing natin. Yan, paganto na lang. Yan. Nag-AI enhancement pa. Okay. Okay naman, wait lang. Gandahan natin yung tama ng ilaw. Yan, AI enhancement.
Yan. Okay. Siguro, okay naman siya for its price. Okay naman. Sharp naman siya kahit pa paano. Hindi naman siya sobrang process. And kadalasan sa mga gantong phone, parang may filter na agad yung camera mo. Pero dito, it looks natural naman. Pero kung kayo yung medyo ano sa filter, meron naman sigurong filter dito, no? Dito ba yun? May color, style, timer ba? Create. Ito yung filter. Parang color filter lang to. Okay. Yan. Yan, medyo lang naman. So, video tayo. Yan. So, this is the capture ng Tecno Pova 7 4G. Tingnan natin kung medyo stable naman siya. Manginig yung kamay ko And ito yung setup natin. Yun. Fairness, mabilis yung focus Ayun kung makikita nyo. Ayun, bilis lang ng focus kahit pa paano. Ayan siya. Okay naman yung video in fairness Ayan. Check natin audio quality na rin dito. Nakamute siya. Yan. So this is the capture ng Tecno Pova 7 4G. Loud siya but parang medyo kulang yung quality ng sound niya. Stable naman siya. Manginig yung kamay ko Speaker to hindi to yung audio quality. Speaker quality tayo. And ito yung setup natin. Parang hindi siya natural sounding, kumbaga. Ayun, kung makikita nyo, ayun, bilis lang yung focus na ipapalo. So, pero kayo pa rin humusga kung okay sa inyo yung video quality and audio quality, okay? So, medyo hanging lang siya dahil sobrang luma na rin ng chipset na ginagamit ni Tecno dito. Kasi parang upgrade lang, minimal upgrade lang siya sa mga dating processor ni MediaTek Yan. So, sa pre-installed apps, marami pero hindi siya sobrang OA para sabihin natin na sobrang bloated niya. Which is, okay pa rin naman kahit pa paano, pero yun. So, yun. Yun ang ating, check na natin yung YouTube. And hindi siya ganun ka-natural yung yung audio niya Parang medyo teeny siya. Pero loud siya. In fairness naman sa speaker niya, malakas siya. Pero nakukulangan ako sa quality. Medyo siguro yung kulay sa akin. Kulay and then parang may glooming effect siya dun sa display niya. Na parang parang naka-turn on pa rin siya kumbaga. But, todo na ba this? Naka-auto siya. Okay, yan. Okay, so, ayun parang naka-on siya. Ayun makita nyo. Pero ba't AMOLED yung nakalagay sa spec sheet niya sa GSM Marina? Okay naman siya kahit paano. Bright and okay naman din yung color kahit paano. Diba? Ayun. Speaker, loud but not quite good. Loud. Pero hindi naman lahat ng malakas maganda. Diba? Anyway, that's our unboxing and hands-on for Tecno Pova 7 4G. So, kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-comment yan sa baba. And susubukan nating sagutin, okay? And this is Ring Alamentera and this is Pinoy Tech Monkey.